Tatlong batang magkakapatid ang namatay sa sunog na tumupok sa nasa 20 bahay sa Cebu City. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang nanay na si Marie Siamok. Sa isang iglap kasi sabay-sabay na nasawi ang kanyang tatlong batang anak na edad 3, 4 at 6. Hindi nakalabas ang magkakapatid sa nasusunog nilang bahay. Wala raw silang kasama ng mga oras na iyon dahil nasa trabaho ang kanilang magulang. Kamot dyan ni, kay para mapuhi na po tulo ka bata. 6, 4, 3. Eskwela sir, yung karang duha sir, mga eskwela na diri sa Mambaling. Kabilang ang kanilang tirahan sa nasa 20 bahay na nasunog sa Cebu City kahapon ng umaga. Ayon sa kapitbahay, narinig nilang sumisigaw ang mga bata at humihingi ng saklulo. Sinubukan daw nilang tumulong pero dahil sa laki ng apoy, di nila mapasok ang bahay. Isang kapitbahay ang nagtangkang sumaklulo pero bigo siya at nagkaroon ng bali sa tadyang. Ito ako gisaka, pag-anan ako, giwaling na ako, adiri ako sa plywood. Pag-anan ko, kayo man, pag-wipit ako. Isugat naman ako kayo, mo ito, nataga ako, nabiyaan ako bata, ako, nahaplan ako. Ayon sa mga kapitbahay, may harang umano sa pinto ng bahay kaya hindi nakalabas ang mga bata. Wala pang pahayag ang mga magulang ng mga bata tungkol dito. Iniimbestigahan pa ng Cebu City Fire Office ang nangyaring trahedya. Nanong namatay sila? Anong buwan na nagawa? Kana sir, amo pa nagsubay. Papatay bahat pag ginala gyud. Possible cause of fire. Wala pa sa under investigation ma sir. Prinosiso na matauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang nasunog na labi ng mga bata. Tutulong raw ang city government sa gastos ng pamilya ni Marie. Aabot sa 750,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog na umabot sa third alarm. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.